Nasa likod lang yan. Puro impluwensya yan at pera. Sapagkat alam naman natin ang background ng mga Duterte. Hindi sila sumandal sa dayuhan. Sumandal sila sa taong bayan. Ano pa ang isang kaibahan ni Vice President ngayon? Bukod sa siya ay may capital base na wala kay Corona. Siya po ay lumalaban. Si Corona, lumalaban man, lumalaban lamang sa abot ng kanyang makakaya. Pero wala siyang kakampi na masasabi nating taong bayan. Hindi naman siya inihalal. Ano pa ang kaibahan ngayon ni Vice President Sara Duterte? May social media na po. Kaya hindi na kontrolado ng maleta media ang kwento. At ang taong bayan, kayo, ang media na bumabalanse sa kwento. Kaya po, sa pinagdadaanan ngayon ng ating bansa, iginuguhit ito hindi lamang ng mga edukadong nag-aral at ng mga makapangyarihan sa simbahan, ng mga komunista, ng mga dilawan, ng mga pink, ng mga nagpapanggap na eksperto sa batas at edukado, malalaking negosyo na kasabwat nila, kapangyarihang dayuhan. Hindi lamang po, direkta ngayon na lumalahok at nakikialam ang taong bayan. Bakit? Sapagkat kitang-kita ng taong bayan kung papaanong binababoy ng mga ito na nagsasabuatan ang kanilang kapangyarihan. At ano ang kapangyarihan na yan ng taong bayan? Yan po ang pumili o bumoto sa panahon ng halalan. Pagpasya ng taong bayan, pinagkatiwalaan nila ang Vice Presidente. Hindi ang pinaniwalaan nila ay pare o obispo. Hindi ang pinaniwalaan nila ay mainstream media. Hindi ang pinaniwalaan nila ay ang mga eksperto sa batas o mga edukado. Hindi ang pinaniwalaan nila ay mga komunista o mga dilawan o pink. Meron ibang pinaniniwalaan yung mga yon. Magkakasabwat yun sa ibang grupo ng mga politiko. Ang pinaniwalaan ng taong bayan ay ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang sarili, ang kanilang kalayaan na pumili. At sapagkat yan ay binababoy ngayon ng mga nagsasabuatan laban sa kanilang pinili, ngayon ang taong bayan nasa bagong media, mamamayang media, citizen media, social media. Yan po ang isa sa kaibahan ni Vice President Sara Duterte sa impeachment na ito. Nakita natin ang resulta ng impeachment kay Corona. Kung papaanong sa Senado ay may mga kasabwat sila. Kung papaanong ginamit ng dating Pangulo ang kanyang kapangyarihan para suhulan ang mga hindi umano'y neutral na huwes o senador. 2 po yan. Ang iba dyan nakaupo pa ngayon. Hinatulan nila guilty si Chief Justice Corona. Pinatalsik nila sa pwesto dahil lamang merong hindi idiniklara sa SALN. Samantalang ang parusa naman ng batas dyan, itatama mo lamang kung may mali. Kung may kulang, dagdagan mo. Ang hindi niya pagsasabi ng kanyang ibang salapi na nasa bangko, naniniwala siya bilang abogado, bilang mahistrado ng Korte Suprema, na mahabang karanasan sa batas, na sinusunod niya ang batas. May confidentiality ang account sa bangko. Ngunit binaluktot at hindi pinansin ang batas sa SALN na ang parusa lamang ay itama o idagdag ang kulang. Dinaan nila sa di umano ay, dapat kang maging matapat, dapat kang transparent. Yan, salitang transparent at pagiging matapat. Naakala mo ay transparent sila at matapat. Pinatalsik nila ang maestrado. Ngunit, matapos ang ilang buwan o taon sa mga hukuman kung saan siya hinamla, na doon ay mas mahigpit ang paglalatag ng ebidensya, pinawalang sala si Chief Justice Corona. Bago siya namatay, nataglay ang sama ng loob. Pinilit niyang ipaglaban ang kanyang karangalan at malinis na pangalan. Alam niyang nabigo siya sa mga politikong ito, ng mga senador. Alam niyang hindi niya makukumbinsi ang mga nagsagbuatan sa Kamara de Buaya at ang iba pa. Alam niyang hindi niya kaya ang kapangyarihan ng presidente. Nagalit sa kanya. Sapagkat nagdesisyon siya kasama ng iba pang mga justices na 165 billion lamang ang ibayad sa Hacienda Luisita. Ngunit ngayon po ang pangako na ay 26 billion na siyang dahilan kaya hindi binabanata ng mga Aquino ang gobyernong ito. Sapagkat 26 billion out of 165 billion ang posibleng maging kabayaran ng gobyerno sa Hacienda Luisita. Saan manggagaling ang pera? Hindi sa bulsa ng mga politiko, sa bulsa ng mga nanunood sa social media, sa bulsa ng mga mamamayan. Napawalang sala si Chief Justice Corona. Malinis ang kanyang record sa ating mga hukuman. Hindi po pwedeng sabihin na impluwensyahan niya, sapagkat nang lubusan siyang mapawalang sala na mayapa na po ang dating punong magistrado. Ngayon, dumadaan ulit tayo sa isang impeachment.
Yun uli ang palabas. Yun uli ang pelikula. Yun uli ang script. Alam na alam natin sino ang mga direktor at producer at sino-sino ang mga karakter. Sinasabi ng Vice President, nakahanda siyang harapin ito at magiging madugo ito o bloodbath. Sapagkat ang sinasabi niya, kung hindi lumaban noon si Estrada, si President Era, hindi lumaban si Chief Justice Corona, ipakikita niya kung paano ang paglaban ng isang matapang. Yan po ang ating aabangan. Ngunit bago ako magpaalam, 6 na minuto, bibigyan diin ko lang dito ang sinabi ko kahapon. 24 ang senador. Sa ating konstitusyon, para mahatulan mo ang isang pinai-impeach, presidente, vice, mga justices ng Supreme Court, ombudsman, mga commissioners ng COA, COMELEC, Civil Service Commission, kinakailangan po 2/3, 2/3 ng 24 senador o 16 out of 24 ang dapat ay bumoto para siya patalsikin. Hindi po pinag-uusapan ilang boto ang pabor sa kanya para manatili. Hindi po. Hindi ganyan ang nasa konstitusyon. Ang nasa konstitusyon, yung gustong magpatalsik, dapat makakuha ng 16 out of 24. Kahit na walang bumotong pabor kay Vice President, 0. Kahit isa, kahit siyam, kahit 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ang bumoto sa kanya, hindi maaalis, hindi makukonvict si Vice President Sara. Hindi yun ang batayan sa konstitusyon. Ang batayan sa konstitusyon bilang ng magpapatalsik, 2/3 of 24. And 2/3 of 24 is 24 times 2 sa itaas, 48. Divided by 3, that is 16. Okay? Tama ba? Oh, 48 divided by 3. Diba? 16. Tanong, ilan ngayon ang Indian o Maleta Gang sa Senado? 11. 11. 11 Indians nga eh. O di o-11hin tayo ng mga yan. O-11hin ng mga yan si Vice President Sara Duterte. Kumbaga sa wedding eh, pupumpyangin siya. 11. Diba? At yung 11 din yan, hindi nyo na po mababago siguro isip niyan. Anong klase meron ng kokote ang 11? Eh di 1 plus 1 equals 11. Ano ibig sabihin ng 1 plus 1 equals 11? Eh di hindi 2. Kung yan ay mababago at sila magiging 13 at etong nasa mayorya ngayon ni Alan na magiging 11, 1 plus 1 equals 2 ito. Kasi yun ang logic ng numero. 1 plus 1 equals 2. Pero dahil ang 11 ay binubuo ng Senate Maleta Gang, 1 plus 1 equals 11. O-11hin tayo ng mga yan. Alam niyo ng kahulugan kung anong ibig sabihin ng o-11hin tayo. Popompyangin tayo niyan. Kumbaga sa wedding. So ano ba aasahan mong katarungan sa mga yan? Wala! Eh huwag mo nang kumbinsihin yan. Na bumaliktad pa. Pabor kay Vice President Sara Duterte. Hindi kailangan ni Vice President yan. Sila ang nangangailangan yung 11 na yan. Dalawang bagay. Kaya yung 11 na yan ang nangangailangan. Maagaw ang liderato o mayorya mula sa kasalukuyang mayorya ni Alan para tuloy-tuloy na mapagtakpan ang tunay na dahilan, maskara ang impeachment, pandarambong pagnanakaw sa buwis na bayan, at para kontrolado nila ang takbo sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kahit sila'y maging 13, maging 11, hindi nila makukonvict si Vice President Sara Duterte. Maging 13 man sila, kulang sila ng 3 sa 16. Sa madaling salita, mga kabayan, 2 minuto bago ako magpaalam, magbabalik ako bukas alas 8 hanggang alas 9 kasi Monday to Friday po ang ating program. Kahit hindi bumoto yung sabihin nating matitira na panig kay Vice President, basta hindi nakalabing-6 ang gustong magpatalsik sa kanya, walang saysay, mag-aaksaya lang ng oras ang impeachment. Ngunit kung may boboto sa kanya, siyam, pababa, o kahit wala pang bumoto, acquitted siya, walang sala. Hindi siya mapapatalsik.
hanggang walang 16 o nadagdagang 5 ang 11 Indians. Tanong na aking iiwanan para bukas. Assignment. Ugali ko na po yan sa loob ng 12 years kong pagtuturo sa high school at college sa nakaraan. Sino ang 5 na pinipressure at pinupuwersa nila ng 11 Indians at ng mga kasabwat para magiging karagdagang boto at maging 16 sila? Ano ang posibilidad? At kung makakakuha sila ng 5 at ang matitira sa kabila ay 8, sino itong 8 ito? At sino yung 5 posibleng pumanig sa kanila? Bukas po, eksklusibo ang ganyang mga komentaryo at pagtalakay